Mismong ang Pangulo na ang nanawagan kay Congressman Arnie Teves na umuwi na sa bansa isang araw matapos siyang hindi sumipot sa itinakdang deadline ng Kamara. Pagsisiguro ng Pangulo, ibibigay raw nila ang lahat ng uri ng seguridad. Makauwi lamang si Teves sa lalong madaling panahon. Pero giit ng kampo ni Teves, hindi pa rin daw siya uuwi dahil sa seryosong banta sa buhay. Posible lang daw yung mangyari kung pagbibigyan ang isang hiling nito sa Pangulo. Yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Maki Pulido at Ian Cruz. Totoo lang, gusto ko nang umuwi. Kung hindi lang sa pagkadelikado na aking buhay. Ito ang iginiit ni Congressman Arnolfo Teves Jr. sa kanyang Facebook post ilang oras matapos lumipas ang deadline ng House Committee on Ethics and Privileges para humarap siya ng personal. Giit niya, hindi raw siya nagtatago at pakiusap niya sa Kamara. Nakiusap ako na magsalita ako via Zoom para they could hear my side. Hindi nila ako pinayagan. Kailangan daw talaga face-to-face. Bakit daw ba siya idinadawit sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo? Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, una ang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind? Ano ang nangyari dito sa Negros Oriental? Hinihingi ko lang naman fairness at hindi yung ididiin yung isang tao. Pareho lang kami ng pamilya Degamo na biktima dito. Biktima sila Degamo, ako rin biktima dahil ginagamit ako ng marami dyan for political mileage. Isa raw sa nakikita niyang motibo sa pagdiin sa kanya, tina-target daw siya dahil sa negosyo sa Isabong dahil may mga tao anyang gustong masolo ito. May gumagamit pa anya ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para raw idiin siya sa pagpatay kay Degamo. Sinabihan ako na may order daw galing sa palasyo na idiin ako, lalo na doon sa killing. Alam ko, Mr. President, na wala kayong kinalaman dito. Binanggit din ni Teves sa kanyang video ang DILG Secretary. Nag-reach out na ako kay SILG. Gusto ko lang sana na kung may galit man siya sa akin, peace na. Narinig ko na siya daw ang may pakana na kansilahin yung dokumento ng baril ko. Pero sabi ni DILG Secretary Benher Abalos, kalokohan ang mga paratang. Basta ako, nalagay ako bilang DILG, bawal lang isabong noon, pina-operate natin sa mga may barel, kung peke ang mga dokumento mo, dapat lang sigurong mawalan ka ng lisensya dahil peke yan. Kung seguridad ang dahilan ni Teves kaya hindi siya umuwi. Si Pangulong Marcos na mismo ang nanawagan kay Teves na umuwi na sa bansa at siniguro niya ang kanyang seguridad. We'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. Mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto, papaligir sa isang army, sa Air Force Base. O maglanding sa Basa. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit na 1 kilometro. Habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. So, mas maaga kang makauwi, mas marami pang opsyon ang mangyayari. Pero pagka masyado ng late, wala na, mapipilitan ng gobyerno. We will have to move without any discussions with him. Sabi pa ng Pangulo, wala naman daw natatanggap ang intelligence ng anumang banta sa buhay ni Teves. Sabi rin ng Pangulo, walang katotohanan galing sa palasyo ang utos na idiin si Teves sa pagpatay kay Degamo. Hindi, ang punot dulo nito ay pagkapas lang kay Governor Degamo. Nagka-problema na kami sa Isabong noon, but that's not what this is about. Because nung nagkakaroon ng Isabong doon, hindi naman natin ginawa itong reorganization, hindi natin linipat yung mga pulis, hindi natin pinasok ang military dahil sa Isabong. This is about the killing of Governor Degamo. Pure and simple. Pero giit ng abogado ni Teves, hindi pa rin daw siya uuwi bilang pag-iingat. Sa isang bagong video kaninang hapon, nanawagan si Teves na makausap daw niya sana si Pangulong Marcos. Respeto ko kayo ng sobra and sana lang mapagbigyan niyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin. Hinihinga namin ng tugon ng Malacanang, kaugnay naman ng umano'y banta sa kanyang buhay. Noong January 11 pa lang, binanggit ko na to sa press ko namin ni Attorney Topacio na may balak silang i-raid
yung bahay ko. At nangyari nga. Yun talaga yung kinakatakot ko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.